Isang mapagpalang araw na naman muli mga kaibigan, kapatid sa Panginoon, pastors and preachers, na kung saan ay maaabot ng ating ministry na ito na tinatawag nating The Preacher's Notes and Seed for the Cities and Islands in the Philippines. Sa araw na ito, we're going to talk about one of the most vital ministry na ipinagkaloob ng Panginoong Diyos dito sa Kanhawan Bible Believers Baptist Church. At ito po ay tinatawag nating public ministry or street preaching. For over 30 years, by the grace of God, if not every day, but most of the days, every week, ay nasa public po tayo para mag-preach ng gospel, ng kaligtasan, kung paano maliligtas ang kaluluwa. We have seen souls led to the Lord. Some of them attended the church, and it is one of the most fruitful ministry a believer can do, and that is street preaching. In Acts chapter 8 verse 1, the Bible says, "And Saul was consenting unto his death. And at that time there was a great persecution against the church, which was at Jerusalem. And they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. And devout men carried Stephen to his burial and made great lamentation over him." Verse 3, "As for Saul, he made havoc of the church, entering into every house and hailing men and women, committed them to prison." So babasa po natin dito in the book of Acts chapter 8, na kung saan si Apostol Pablo po ay hindi pa saved, hindi pa po siya ligtas. And then the Bible says, there was a great persecution against the church. Yan po'y pahiwatig na the church, mga kaibigan, was already existing. Huwag nyo nang gawing ito po'y Jewish church o ano. Paniwalaan na lang po natin ang salita ng Diyos. Ingat po tayo sa dispensation which are hyper dispensation. We are Paul. We are Pauline. Our gospel came from Paul. Pero wag niyong sabihin na absent pa po yung church nung hindi pa na-save si Apostle Paul. That is wrong. Okay? Mababasa po natin dito na the Apostle Paul, who was then called Saul, made havoc of the church, entering into every house and hailing men and women, committed them to prison. Therefore they that were scattered abroad, the church, went everywhere preaching the word. Under persecution po ang church at that time. And yet notice, when they were scattered, dahil nga sa persecution, they went everywhere preaching the word. They, meaning the church, went everywhere preaching the word. Yan po'y pagpahiwatig ng tinatawag nating street preaching o kaya'y public preaching. Sa munting aral na ito, gusto kong i-share sa inyong mga bagay na aking natutunan sa pamamagitan ng aktual na pagtayo sa daan in public places for over 30 years. At ito po ay gusto kong ipaabot sa lahat ng mga street preachers, at sana po ito po'y maka-encourage din sa mga hindi pa nagpipreach publicly. Napakagandang ministry po ang public ministry. You know why? Kasi sa church, ang uma-attend dyan ay yung gustong makinig ng salita ng Diyos, which is good. However, those souls na ayaw makinig, those souls who do not want to listen to
to the Word of God, maybe they are atheists or kung anong mang rason. Yet, they have no choice when there will be a preacher who is going to stand on the corner and preach the gospel in the streets or in public places. Well, number one, know your audience. Pag tayo po'y nagpa-public ministry, kailangan alam natin kung sino po yung nakikinig sa atin o makikinig sa atin o mapipilitang makinig sa atin. Kailangan nating intindihin yung demographics at saka yung cultural, Ano ba yung ugali ng mga tao sa area when we are preaching? No? Napaka-importante pong i-observe natin yan, pag-aralan natin yan. Hindi lang basta-basta tayo tumatayo sa isang daan at hindi natin alam nandun pala may mga tao doon na lugar pala yun ng mga kulto o ni anuman. No? I'm not saying na hindi na tayo magpipreach doon, but we need to know our audience. 1 Corinthians 9:22-23, ito pong pagkasabi ni Apostol Pablo. And unto the weak become I as weak, that I might gain the weak. I am made all things to all men, that I might by all means, notice that, save some. And this I do for the gospel's sake, that I might be partaker thereof with you. So napansin po ninyo, by all means, we need to preach the gospel pag may pagkakataon, sa boat, sa bus, sa streets, kung saan yung leading ng Panginoong Diyos. However, we need to know our audience. Okay? Kailangan alam mo kung ano po yung ugali nila, ano po yung kultura nila. Number 2, in street preaching, we need to be respectful. Again, be respectful. Treat others with kindness. Treat others with respect and dignity, even if they disagree with us. Okay? We are preaching the gospel. We are preaching on the public para po mahikayat natin sila sa gospel. So if a preacher is not respectful, at saka bira lang ng bira, atake ng atake doon sa street preaching, ay nako po mga kapatid, magiging stumbling block po kayo sa kaligtasan ng marami. Ito pong sabi sa 1 Peter 3:15, But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope. Amen? That is in you, notice, with meekness and fear. Well, Pastor White, hindi ba may mga verse tayo sa Bible na kung saan nagalit ang Panginoong Hesus at tinumba niya yung mga tables doon, mga money changers, mayroon pangpalo ang Panginoong Hesukristo doon? Nanonotice mo, Pastor White, kung ano ka-bold si Lord Jesus Christ at that time? May I ask this simple question to you, my friend? Was the Lord Jesus Christ doing public preaching at that time? Or pumasok lang ang Panginoon dahil galit siya? Because ginawang merchandise ang pamamahay ng Diyos at that time. It was not the context of doing street preaching. Okay? Kailangan maging respectful po tayo. Respect others sa ating street preaching. Call them what the Bible says. Kung sinasabi ng Panginoon dito na sila po'y sodomites, just say that they are sodomites. Huwag mo nang dagdagan. Huwag mong ipakita sa iyong mukha that you are galit. Sometimes, many times, it is very dangerous because yung motivation natin ng public preaching ay para makilala tayo, maging bold tayo. There's nothing wrong with that, I guess.
Pero yung motives ng heart, we need to be respectful in our street preaching. And then, my friends, use clear language. Dapat klaro. Ano ba yung message na dala po natin? Mayroon nga isang street preacher, inatake na yung lahat ng reliyon at false doctrine ng mga iba't ibang reliyon. And then, nung natapos siya, sabi ko sa kanya, Brad, hindi ka man lang nag-present ng gospel. What is the object? Ano ba yung purpose ng ating street preaching? To draw men to the Lord Jesus Christ. To explain to them that Jesus Christ died for them, buried for them, and rose again the third day for our salvation. Huwag po tayong ma-hook doon sa puro atake, and yet, hindi po clear yung language natin. Kung minsan mapagkamalan yung street preacher, basta na lang galit. Malayo pa yung tao na papunta, nakikita niya na yung street preacher, mag-a-avoid na ngayon yon. Ay, mukhang may galit na tao. Look, I am not against street preaching. I have been doing street preaching for over 30 years by the grace of God. But please use clear biblical language. Ito pong pagkasabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 14:9, so likewise ye, except you utter by the tongue words easy to be understood, how shall it be known what is spoken? For ye shall speak into the air. It doesn't matter kung ano po yung aura mo doon. Vain lang po ang iyong preaching if you are not going to speak words easy to be understood. Fourthly, in our public preaching, focus on the gospel. Friends, keep your message centered on the core teaching of the King James Bible. Malinaw po ang sabi ni Apostol Pablo, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. So speak a clear message. Study your Bible well. Dito sa gospel na ito, 1 Corinthians 15, napakalinaw po na yung dineliver ni Apostol Pablo ay kanya ding na-receive. So obviously, the gospel did not start sa salvation ni Apostle Paul. Again, we are in the dispensation of the church age, na kung saan napaka-importante po ng mensahe ni Apostol Pablo. But to say na si Apostol Pablo, siya po ang nag-originate, sa kanya nagsimula ang gospel na totoo, that is not accurate biblical understanding, my friend. Malinaw po sa sabi ni Apostol Pablo, for I delivered unto you first of all, notice, that which I also received. Ano po yung na-receive ni Paul? The gospel. Was the gospel different before the Apostle Paul? Was the Apostle preaching a different gospel before the Apostle Paul? If so, then they are preaching a cursed gospel, according to Galatians chapter 1. They are under curse because they are preaching another gospel. But dito po napakaliwanag, for I delivered unto you first of all that which I also received. The Apostle Paul received this gospel. Ano yung gospel na na-receive ni Paul? How that Christ died for our sins, notice, according to the Scriptures. The gospel was in the Scriptures already, even before Romans to Philemon. Kaya po inatak na nila yung Book of Hebrews, hindi daw sulat ni Paul. Kasi iba yung gospel doon sa Book of Hebrews. See? And that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. What Scriptures? Romans to Philemon?
Kaya ingat po tayo mga kapatid sa hyper-dispensationalism. Hyper, ultra. Ingat po tayo. So let us focus on the gospel when we preach. And then, of course, in our public preaching, street preaching, be prepared for opposition and try to avoid them. You see, street preaching, mga kapatid, can be confrontational. Talagang may lalapit sa iyo doon. So be prepared to respond to criticisms and question. Okay? But do it, hindi po para mag-away, hindi para magdebate, kung may magtanong sa iyo. You know why? Because it is a bad testimony sa maraming mga tao na nakikita ka doon na nag-aaway kayo doon. So avoid them. If you cannot convince this person, just tell him, Brad, it's okay, just go ahead. Go on. I have no time na kausapin ka pa. I have already explained to you my piece. Okay? So yan po ang gawin natin. So 2 Timothy 4 verse 2, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Okay? Number 6, use visual aids. Napakaganda po yan. You can hold scripture signs. You can wear scripture t-shirts. Okay? Consider using signs, banners, and other best visual aids para ma-convey mo yung mensahe ng gospel. Some people have no time to stay while you are preaching publicly. Lakad lang sila, hindi po ba? But somehow, may nababasa sila sa t-shirt mo, Jesus saves. Baliwala yun. But you know what? The Holy Spirit can use that simple message to convict another person's heart. Okay? It will remind them of something spiritual. Numbers, nalala niyo si Moises, yung brazen serpent? Okay, so use visual aids. And then, engage with your audience. Encourage conversation and be open to question and discussion as long as it is done properly. Do all things decently and in order. Si Apostle Paul in Acts 17 verse 17, therefore disputed he in the synagogue with the Jews and with the devout person in the market daily with them that meet with him. Notice that. The Apostle Paul engaged with the other people listening to him. Okay? Napaka-importante yan, mga kapatid. So be humble and genuine. Share your message with humility at truth. Okay? Be humble. Use scriptures more when we preach. Okay? Napaka-importante yan. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, and righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So know your audience. Be respectful always. Use clear language. Focus on the gospel. Be prepared for opposition. Use visual aids if you want. Engage with your audience. Lead them to the Lord. And then, of course, street preachers follow local laws and regulation. Follow them. Avoid pride. Just follow. Well, salamat sa inyong panahon. I hope this lesson will encourage you to preach the gospel not only in the church but also wherever the Lord place you. May the Lord bless us all. God bless po. God bless. God bless.